Tuloy po kayo sa espesyal na pagtatanghal ni Kuya Chico. Spooky Night. Spooky. Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan at karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico. Ngayong gabi, sama-sama nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Spooky Night. Spooky. Alright, simulan natin ang gabing ito with our first story na pinadala sa atin ni Zed. Spooky. Hi Kuya Chicks, matagal ko nang gusto mag-share sa'yo ever since pa. Nagsawa na ako kaka-replay ng recorded mong on-air at sa YouTube dati. Yung isa-share ko is yung experience ko nung elementary ako. Grade 4 student ako noon at ang kwento ko ay nangyari sa dati naming bahay sa FTI compound sa PNR Taguig. Afternoon class ang schedule ko noon, Kuya Chico, at umuwi ako galing school ay hapon na. Yung tipong malapit na mag-agaw ang liwanag at dilim. Ang routine ko noong mga panahon na yon ay pagka-uwian, nilalakad ko lang from school para matipid ko yung budget ko sa pamasahe. Kasama sa routine ko noon ang pagsama sa nanay kong mamalengke nang uulamin sa gabi pagka-uwi ko galing school. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko makakalimutang experience ko sa pagkabata ko na hindi pangkaraniwan. Isang hapon, habang pauwi ako galing sa school, malapit na ako sa amin at nakasalubong ko si Mama na siya namang papunta na sa palengke noong mga oras na yon. Gaya nga ng sabi ko, kasama na sa routine ko ang pagsama sa kanya sa palengke. Kaya nung makita ko siya, agad ko siyang nilapitan para sabihin sasama ako sa kanya kahit hindi pa ako nakakauwi at nagbihis. Pagkatapos naming mamalengke ni Mama, habang naglalakad kami pa uwi ay nadaanan ko yung mga kaibigan ko na naglalaro sa arcade. Nagpaalam ako kay Mama na mauna na siya dahil makikipaglaro din muna ako sa mga kaibigan ko sa arcade. Pinayagan naman ako ni Mama pero sinabihan akong wag na akong mag-isang oras dahil baka abutan pa ako ng tatay ko sa labas. After 15 minutes kong paglalaro, naalala ko nga ang sinabi ni Mama kaya dali-dali akong uwi. Maliit lang yung inuupahan namin, Kuya Chico. Yung lababo namin ay nakatapat sa pinto. Kaya makikita sa labas kung may nagluluto or nag-aasikaso sa kusina. Habang naglalakad ako pa uwi, papalapit na ako sa amin at ang tanging ilaw lang na nagbibigay ng liwanag sa labas ay yung ilaw mula sa pinto sa tapat ng lababo. Medyo malayo pa ako sa bahay ay meron na akong tao na naaninag sa lababo na parang nag-aasikaso. Hindi klaro nung una sa paningin ko kung sino yung tao na nakikita ko dahil medyo malayo pa ako nun. Pero kahit malayo pa ako, alam kong hindi taga sa amin or hindi namin kasama sa bahay yung nakikita ko. Nagtataka ako kung sino yung taong nakikita ko, Kuya Chicks.
Hindi ako agad lumapit at pumasok dahil nagtataka ako sa naaninag ko. Lalaki yung nasa lababo namin na nakatalikod. Nagsimulang mas lalo akong kinabahan nang biglang nakita ko na nag-iba yung itsura ng tao na yon, Kuya Chico. Spooky. Doppelganger ang nakita ko, Kuya Chico. Unti-unti kong nakita na naging kaitsura ito ni Mama. Sobrang nanlamig ako that time. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Hindi ko pa rin alam yung bagay na doppelganger that time. Kahit kinakabahan at nanginginig sa takot, nauutal-utal akong sumigaw ng Mama sa tapat ng pinto namin. Makailang ulit ako na sumigaw ng malakas pero hindi siya lumilingon. Sobrang nakakapanginig yung nararamdaman ko nung oras na yon. Umabot sa palakas na ng palakas yung pagtawag ko ng Mama pero hindi ako nililingon nung taong nag-anyong si Mama. Nakatayo lang siya. Nakatalikod na parang may ginagawa sa lababo. Hindi ako nakatiis kahit sobrang takot at gusto ko nang umiyak. Nilapitan ko ito at nung papalapit na ako sa pinto, ay bigla naman siyang naglakad na para bang nagmamadali. Hindi ko na to inabutan pero nakita kong pumasok sa CR ng bahay namin. Tumatawag pa din ako ng Mama. Sinundan ko ito dahil nakita kong pumasok sa CR. Pero laking gulat ko nung wala akong nakitang tao sa CR. Doon ko lang na-realize na walang tao sa bahay that time. Lahat ng kapatid ko ay nasa labas. Si Papa naman ay hindi pa dumadating. Natulala ako sa takot at nanginginig. Doon na ako mas lalo pang nagsisisigaw ng Mama, sabay takbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo ako ay sumisigaw pa rin ako ng malakas nang biglang sa wakas ay may sumagot din sa kakasigaw ko. Narinig ko ang boses ni Mama na siyang sumisigaw din. Sinabi niyang ano raw ang sinisigaw-sigaw ko. Andun pala siya sa bahay ng ninang ko. Naubusan daw ng gas yung superkala namin habang nagluluto siya, kaya nakisalang siya sa bahay ng ninang ko. Doon ako mas lalong natakot dahil mas lalong naging malinaw na hindi tao yung nakita ko sa bahay. May ilang araw din na hindi ako nakakapag-isa sa bahay simula nang nangyari yon, Kuya Chicks. Dahil doon sa experience ko na yon ay naungkat ang ilang kwento na talaga daw may ibang naninirahan sa bahay namin. Base sa experience or kwento ng mga dating umupa dito. Hindi na rin kami nagtagal sa bahay na yon dahil hindi mawala sa isip ko yung takot at experience na yon, Kuya Chico. Dahil bata pa ako noon, napilitan kaming lumipat ng bahay dahil nahihirapan akong matulog at hindi na rin ako nagpapaiwan mag-isa sa bahay. Yun lang, Kuya Chico. Sana mabasa mo itong spooky story ko. Maraming salamat po. Spooky. So, dayo na nga sa mga kapapasok lang. Good evening and welcome sa 2025 edition ng Spooky Nights. So, ituloy natin with our second story. This time, pinadala sa atin ni Liza. Spooky. Hello, Kuya Chico. Ito totoo talagang nangyari sa akin sa opisina namin sa may QC. Katabi ng Sogo yun eh. So, dayo na nga. Maaga kasi akong pumapasok parati dahil manggagaling pa ako ng Antipolo. One time, dumating ako ng bandang 6 a.m. So, kumusta naman yon? 8 a.m. pa ang working hours ko. At alam kong ako pa lang ang tao sa department namin. May hawak din akong susi kasi nga masipag nga ako.
Tulad ng lagi kong ginagawa sa araw-araw, doon ako sa pwesto ko magme-makeup. Pagkatapos, bababa ng isang floor para kumuha ng mainit na tubig for coffee. Then, pagbalik ko ng around 6:20 a.m., pagkaupo ko sa pwesto ko, ay may nag-doorbell. Binuksan ko kasi may button naman ako under my desk. Nakangiti pa si Loka. Nakaitim na nakapantalon. May dalang folder. Kilala ko naman kung sino siya, so hinihintay ko siyang tumingin sa akin, kaso hindi naman siya tumitingin. Dinedma ako ni bakla. Pagkatapos, after seconds lang, umalis din siyang nakangiti. Yung para bang abot hanggang tenga yung ngiti niya, pero hindi pa rin niya ako pinapansin. Maya-maya pa, mga bandang 7:50 a.m., may dumating ng kasamahan ko. Nagtsikahan kami, ganun. Wala pa kasing mga boss nun. Then, naisip ko, yung kaninang maagang pumasok. Kasi yung sekretary, pumunta sa pwesto ko. Tinanong ko kung may folder ba sa desk niya, kaso wala naman daw. O edi okay. So, sinubukan kong tawagan yung umakyat na babaeng nakita ko kasi nga, kilala ko naman siya. Pero, wala pa daw siya sa pwesto niya. Ibig sabihin, hindi pa daw siya nakakapasok. Kinabahan ako kasi nga maraming kwento-kwento doon sa floor namin. Mabibilang lang sa kamay ang tao sa floor namin kasi puro boss ang kasama namin doon. Yung nasa harapan kong kasamahan ko, nag-insist na pumunta ng IT department at ipacheck yung CCTV around 6 to 8 a.m. Pagbalik niya sa akin, nagulat ako sa kinuwento niya. Wala daw nakitang babae na nakaitim, pero nakitang bumukas yung pintuan na parang may pumasok. Spooky. Again, sa mga kapapasok lang, maligayang pagdating and welcome sa isa na namang pagtatanghal ng Spooky Night. Spooky. Of course, kasama nyo pa rin ako, Kuya Chico. Hindi sa inyong mga radyo, pero sa inyong mga live screens. So without further ado, eto na nga. Let's proceed sa ating third story, and this time, pinadala sa atin ito ni Max. Spooky. Good evening, Kuya Chico. I hope you're perfectly fine. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Max. Minabuti ko na pong itago ang pangalan ko dahil ang ibabahagi kong storya ay sakop pa ng mga panahong mahal pa niya ako. Scary. Nangyari po ito sa isang subdivision sa Marilao, Bulacan. Hindi ko na po tutukuyin mismo kung saan. Yung may-ari po kasi ng bahay ay nakatira na sa ibang bansa. Mga tito po ng ex ko ang may-ari ng bahay at pinsan niya ang caretaker. Kapag po may free time kami ay dinadalaw namin siya doon. Maganda naman po yung bahay kaso yung ambience kasi parang palaging may nakatingin sa'yo. Dalawa sa marami kong karanasan sa bahay na yon ang ibabahagi ko. Una, nagpunta kami sa bahay na yon dahil napagkatuwaan naming i-surprise visit ang pinsan niya at mag-overnight na din. Gabi na nang makarating kami, kaso wala pang tao.
Tinawagan namin ang pinsan niya at sinabi nito na babalik lang din naman daw siya. Mauna na daw kami sa loob ng bahay. Iniwan niya daw yung susi doon sa taguan. So kami, kahit takot pumasok, ay pumasok pa din kami. Maghahating gabi na nung nag-text yung pinsan niya na bukas na lang daw siya susunod dahil may bigla daw siyang aasikasuhin. So, pumasok na kami nung ex ko sa kwarto para sana matulog na. Spooky. Ay, sorry. Spooky pala to, spooky. Pumasok na kami nung ex ko sa kwarto para sana matulog na. Dahil ayaw din naman naming magstay talaga kahit sa sala. Syempre, solo namin yung bahay, di matik na. Habang nasa ibabaw ako ng kamunduhan naming dalawa, napatingin ako sa bintana. Natigil ako nang makakita ako ng isang anino na pakiramdam ko ay nakatingin din sa akin. Kitang-kita ko ito kahit nakasarado ang bintana dahil gawa ito sa jealousy. Lalaki ito, base sa hubog ng anino. Alam mo yung parang nagkatitigan kayo? Halos mapako ako sa dahil sa gulat. Wala kasing ibang pwedeng sumilip doon. Bukod sa nakalak yung gate sa labas, wala kaming kasamang iba. Kami lang talagang dalawa. Ang mas ikinagulat ko pa, nung umalis yung anino, hindi naman ito naglakad. Alam mo kasi yung itsura ng lakad kahit pa anino lang ito. Ni hindi nga to tumagilid bago umalis. Yung nakita ko, para lang siyang hinawi ng hangin. Ano yon, naka-waveboard? Kinabukasan, pagising namin, wala pa yung pinsan niya. So, kung iniisip niyong pinsan niya lang yun, hindi talaga. Pagkapananghalian, kinuwento ko yun agad sa pinsan ng ex ko pagdating niya. Pero syempre hindi na yung part ng anuhan ha. Hindi naman siya nagulat kasi meron daw talaga doon. Matagal na nilang nakikita at nararamdaman. Tagabantay din daw ng bahay. Ito yung pangalawang experience. At ito yung pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat. Simula nang malaman kong meron talaga sa bahay na yon, bawat kilos ko, lahat may pasintabi na. Respeto na din sa mga nakatirang hindi nakikita ng normal na mata. Isang gabi, naghahanda na kami ng hapunan. Nautusan yung ex ko at isa pa nitong pinsan na bumili ng soft drink sa labas. Yung pinsan niyang caretaker ng bahay ay nasa dirty kitchen sa labas habang nagluluto. Ako naman yung naiwang nag-aasikaso sa lamesa. Abala akong nag-aayos ng hapagkainan nang biglang dumaan sa likod ko yung pinsan niya mula sa dirty kitchen papasok ng bahay. Hindi ko siya tinignan o sinundan ng tingin sa kung saan siya mismo pupunta. Basta nagtanong lang ako sa kanya na hindi pa rin inaalis ang tingin ko sa lamesa. Pero hindi siya sumasagot. Lumingon ako pero walang tao. Kaya nagtaka ako. Tinawag ko ulit yung pangalan niya pero laking pagtataka ko na yung boses na sumagot nanggaling sa dirty kitchen. Para akong nanigas na mga sandaling yon. Nagtanong pa ulit ako para makasiguro. Ang sabi ko pa,
hindi ka pa ba pumapasok dito mula kanina? At ang sagot niya, hindi pa. Bakit? Pagkarinig ko nun, agad na akong lumabas sa takot. Nandun pa nga ang pinsan niya sa labas. Pumasok na lang ulit ako nung sabay-sabay na kaming apat. At saka ko kinuwento sa kanila. Nakita ko kasi talaga kahit sa peripheral vision lang. Alam kong siya yun. Hindi ba't kapag matagal na nating kilala ang isang tao at sobrang close mo pa, kahit malayo pa lang o kahit sa gilid lang ng mata mo, makikilala mo siya eh. Mula sa katawan, tangkad, lakad, pananamit, alam mong siya yun. Ang pinagtataka ko pa, yung nakita ko, saan yun pumunta? Hindi ko alam pero ang malinaw sa akin ay hindi namin yun kasama. Maraming salamat po sa pagbabasa ng storya ng mga karanasan ko. Lagi lang po nating tatandaan na anumang klaseng nilalang ang magpakita sa inyo, mas nakakatakot pa ring magmahal. Spooky. Okay. Thank you, Kuya Chico. More power po sa inyo. God bless po. Oh, spooky. So, yun na nga. Are you spookening already? Kung hindi pa, huwag ka mag-alala. Marami pa. So again, welcome sa Spooky Nights. Still with me, Kuya Chico. Hindi sa radio, pero sa inyong mga live screens. At yeah, ba't hindi natin ipagpatuloy ang ating spookihan with our fourth story na pinadala sa atin ni Kiel. Spooky. Ang sabi niya, magandang gabi, Kuya Mong Chico, at sa lahat ng tagapakinig. Ilabas mo na lang ang pangalan ko dahil maraming gustong magtago ng pangalan dito. Spooky. Gusto ko pong ibahagi ang isang spooky experience ng aking tita sa isang hospital somewhere in Laguna. Naikwento niya ito kinagabihan habang nasa sasakyan kami pauwi dahil kakadischarge lang ni Tito sa hospital. Sabi ni Tita, alam nyo, ayoko lang ikwento kanina sa inyo nung nasa ospital pa tayo pero kinikilabutan talaga ako. Sinimulan niya ang kwento. Noong araw daw ng surgery ni Tito, sila lang ang magkasama ni Tita sa kwarto. Medyo maaga daw yun, mga 5 a.m. Kaya inaantok pa daw si Tita. Pero pinagising na sila para mag-prepare sa surgery. Habang inaantay ang advice galing sa nurse, humiga muna siya sa katabing sofa kaya medyo nakaidlip ulit siya. Maya-maya ay may pumasok sa pintuan nila kaya nagulat siya. Isang babaeng nakasuot ng patient gown at naka-face mask. Sinabihan daw si Tita ng reminders before the surgery ni Tito. Ang sabi daw nito, pakitanggal na po yung mga accessories o relo kung meron man yung pasyente dahil bawal po sa operating room. Inassume niya na hospital staff ito dahil alam ang briefing before the surgery. Sumagot na lang siya at saka lumabas yung staff. Pagkalipas ng ilang minuto, may kumatok sa kwarto. Pagbukas niya, ay nurse naman daw ang kumausap sa kanya at inulit mismo yung sinabi ng naunang hospital staff na nakita niya kanina lang. Nagtaka siya at naguluhan kasi yung unang pumasok sa kwarto is nakasuot ng patient's gown at hindi kumatok. Kaya after magsalita ng nurse ay tinanong niya ito.
Ang sabi niya, hindi ba may pumunta na po dito kanina na staff nyo para mag-briefing? Pero ang sagot daw ng nurse, wala pa pong nagra-rounds kanina, ma'am. Ngayon pa lang po. Doon siya nang ilabot kasi kung hindi nurse or hospital staff yung naunang pumasok sa kwarto nila, pwedeng pasyente lang ito na nantitrip or sa isang banda, bukod sa kaya nilang magpakita, baka nakakausap natin yung mga kaluluwang hindi matahimik kung gugustuhin nila. Ayun lang naman, Kuya Chicks, and more power. Spooky. Magandang gabi. Okay. Let's proceed. Again, sa mga kakarating lang, welcome sa ating taunang tradisyon. At ito nga po ang Spooky Nights. Kasama pa rin ako, Kuya Chico. And huwag na nating patagalin. Tuloy-tuloy na tayo sa ating panglimang storya. At ito ay pinadala sa atin ni Rain. Spooky. Magandang gabi po, Kuya Chico. Ako po si Rain. Gusto ko lang din po i-share ang di malilimutang spooky experience ko noon. Nangyari po ito noong first year college pa po ako. Kakatapos lang ng first semester noon nang maimbitahan ako ng kaklase ko nung high school na pumasyal sa perya nila sa May Pasig. Isang malawak na bakanting lote po ang pinagpwestuhan ng perya nila at sa tapat po noon ay ang highway mismo. Kung di po ako nagkakamali, yung highway na from Antipolo to EDSA. Ang saya po ng gabi na yon. Pinasubok niya ako sa lahat ng mga rides nila, mga palaro at street foods. Pagkatapos po nun, nung gabi na, nagsara na po ang perya at inaya ako ng family niya na mag-inom at malaki daw kasi ang kinita nila doon. Kami pong dalawa ni JJ ang nautusang bumili ng alak. Since hating gabi na po yun, ay kinailangan na po naming tumawid sa kabilang kalsada para makahanap ng tindahan. Sa overpass po kami dumaan. Pagkatawid po namin, isang saradong palengke pala yun, yung wet market. Napakadilim at ang lamig. Para bang may ibang bumati sa amin nung oras na yon. Ilang minuto pa at nakabili na rin kami, ay bumalik na rin kami. Paakyat pa lang po ulit kami sa overpass, ay ramdam na namin na may nakasunod sa aming ibang tao. Pero malayo po ang mga hakbang niya. Nung nasa taas na kami ng overpass ay para bang ang lapit na kaagad sa amin, samantalang ang layo lang naman niya kanina. Di po namin siya nilingon kasi busy din kaming magkwentuhan. Hanggang sa naramdaman naming bumilis ang lakad ng nasa likod namin at ramdam naming sa gitna naming dalawa sa dadaan. Kaya napatigil kami para paunahin siya. Mga ilang segundo pa ang lumipas at nagkatinginan kaming dalawa bago lumingon sa likod. Pero pagtingin namin, walang tao. Nagkatinginan po ulit kami ng kasama ko at tahimik pero mabilis kaming naglakad. Hindi kami nag-usap. Hindi na din kami nagtinginan. Alam naming iba na ang nangyayari. At nang makababa kami, sabay kaming ngumiti at nagtinginan. Yung bang nakasurvive ng ngiti. Pero, mga 5 steps away pa lang, ay biglang may tumatakbong pababa ng overpass. At doon na po kami napatakbo. Hanggang dito na lang po at salamat po sa pagbasa.
more power. Spooky. Spooky. Moving on with our next story. This time ay pinadala sa atin ni Reggie. At ito ang kanyang spooky story. Spooky. Good day, Kuya Chico. Reggie po ito na OFW from South Korea. At gusto ko lang muna bumati sa lahat ng Happy Halloween. Naranasan ko po ito nung taong 2016 nang mag-rent kami ng dati kong classmate nung college sa bahay ng kamag-anak nila, which is lola at tito niya. Ang bahay na ito ay 4th floor pero hindi naman gaano kaluwag sa loob. Kami po ay nasa 3rd floor ng friend ko at tig-isa po kami ng room. Tapos si nanay o lola naman ay nasa 2nd floor. Tapos yung tito niya ay nasa baba lang po natutulog. Nung time na naranasan ko po ito ay umalis na yung friend ko kasi nalipat na siya ng workplace. Kaya naiwan na po ako mag-isa sa 3rd floor. Tapos si nanay naman po ay doon na daw titira sa ibang anak nito sa province. At nung umalis na po si nanay, ay sumunod naman si Kuya Ben na tito nung friend ko para daw magbakasyon din siya sa province nila na kung saan naandun si nanay. So, mag-isa na lang po ako sa bahay na yon. Pero okay lang naman po sa akin at hindi naman ako natatakot kasi para ko na ding bahay yon. Kasi po 1 year mahigit na din akong nagre-rent doon bago nangyari ang ikwento ko po sa inyo na spooky experience ko sa bahay na yon. First week ko po ay okay naman ako at natutuwa pa nga po ako dahil solo ko lang yung bahay hanggang sa nangyari na nga po ang hindi ko inaasahan. Madalas po sa gabi may nadidinig akong lumalakad sa hagdan pero ang nasa isip ko po ay baka sa kabilang bahay lang yon kasi magkakadikit lang po yung bahay. As in, pader lang po. Tapos may bintana pa kaya dinig din sa kabila. Tapos po, minsan din sa madaling araw, may nadidinig po akong kumakalusko sa pinto. Pero hindi naman po pinapansin at natutulog na lang po ako ulit. Pero one day po, nung rest day ko ay nagising ulit ako dahil sa kumakaluskos sa pinto. Binuksan ko po ang ilaw sa kwarto ko at tumayo ako sa pinto hanggang sa nakita ko po yung double lock na pabalik-balik at kusang gumagalaw. That time, wala akong reaksyon. And then tumingin ako sa cellphone ko at nakita kong 5 AM na. Kaya natulog na lang ako ulit. Pagkagising ko po, naalala ko ulit yung nangyari at doon na ako napaisip na baka may nagmumulto sa akin. At simula noon, pag bumababa ako ay tumatayo po ang balahibo ko dahil sa nakita ko nung madaling araw. At naisip ko na yun pala yung kumakaluskos palagi na di ko pinapansin. Natatakot na ako that time, Kuya Chico, lalo pag nagsi-CR ako kasi nasa 2nd floor ang CR katabi ng room ni nanay. At simula nung naghanap na po ako ng bagong mauupahan pero nahirapan po ako makahanap dahil may pasok ako sa umaga. Tuwing uuwi po ako ng gabi, lagi akong kinikilabutan pag pumapasok sa bahay na yon at diretso lang ang tingin ko hanggang sa pag-akyat ko sa room dahil sa takot. And that night, Kuya Chico, bago ako matulog, mas nakakatakot pa ang nangyari sa akin. Patay na ang ilaw at ready na akong matulog hanggang sa yung dating naglalakad lang na naririnig ko ay bigla-bigla na lang
patakbo na sa hagdanan na sobrang lakas ng hakbang dahil dinig na dinig ko hanggang sa makarating na sa harap ng pintuan sa labas ng kwarto. Bigla po siyang huminto at alam kong nasa harapan lang siya ng pintuan ko. At pagkatapos, pilit niyang binubuksan ang pinto at kinakalabog niya. Nung time na yon, nagdasal na lang ako at nagsalita na tigilan mo na ako, aalis na ako dito. Tumigil naman after ng ilang minuto at sinubukan ko na ulit matulog nang hindi nagpapatay ng ilaw. At nakatalukbong ako pero hindi naman ako masyadong nakatulog, Kuya Chico, dahil sa sobrang takot. Nung araw na yon, hindi na po ako nakaligo sa kaba. Gumayak na lang ako at nagmadaling bumaba para pumasok ng trabaho. Sinabi ko po yung nangyari na yon sa bisor ko at ang sabi niya, umalis ka na dyan at kinakabahan ako para sa'yo. Nakakaramdam at nakakakita po kasi siya. And thank you Lord dahil may nakita daw yung kawork ko na malapit sa mall and that night, naglipat po agad ako dahil sa takot. Pag uwi ko po at pagpasok sa bahay na yon, halos lahat ng buhok ko tumaas sa sobrang kilabot at pagpasok ko sa bahay, ginayak ko na lahat ng damit ko at nagmadaling umalis ng gabing yon. Hindi ko po makakalimutan yung last night ko doon dahil iba na po talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko maisip na may nananakot lang kasi nakalak ang pintuan at may double lock din. At saka, paano i-explain yung double lock doon sa kwarto ko na nakita kong pabalik-balik at gumagalaw mag-isa? After a week na nakalipat ako, nabalitaan ko doon sa classmate ko na kasama ko dati doon sa 3rd floor na namatay na pala si nanay o si lola nung pagsunod ng tito niya sa province at saktong-sakto po sa week na yon nung namatay si nanay o si lola. Kayo na po ang manghusga, Kuya Chico. Maraming salamat po sa pagpili ng aking spooky experience. God bless and more power. Spooky. So, yun na nga. Kaya pa? Dahil meron pa. At sa mga kakarating lang, we are doing spooky nights ngayong gabing ito. At reading the stories na pinadala sa atin through my Facebook page, which by the way, baka gusto nyong i-follow or i-like. It's Kuya Chico, capital K sa Kuya, capital din yung unang letter C sa Chico. That's me. Tuloy-tuloy na tayo with our next or 7th story. At ito naman ay pinadala ni Dar. Spooky. Kuya Chicks, share ko lang ang pinaka-unforgettable na spooky story ko. Medyo mahaba pero ramdam. Nangyari ito year 2011. Working student ako sa uncle ko na may machine shop sa tabi ng curve na highway, isang accident-prone area. Yung computer na ginamit ko ay may salamin sa harapan para makita kung sino ang paparating. And yung right side ko ay salamin din. Nakita naman yung mga machine na ginagamit for fabrication. One night, nagde-design ako ng machine para sa magiging project namin. Nung oras na yon, sarado na ang mga roll-up and ako na lang ang naandoon. Si Kuya Benji, nakatiwala sa area, ay umuwi na din sa kanila after masara ang mga roll-up. Okay naman ang pagdodrawing ko. Umabot ng 1 a.m., 2 a.m., malakas ang patugtog ko ng music para hindi ako antukin. Dumating ang 2:50 a.m. Saktong tingin ko sa oras ng computer. May napansin ako sa gilid ng mata ko na nakatayo sa machine number 3.
which is nasa dulo ng hanay. Hindi ko pinansin dahil baka guni-guni ko lang. Hanggang sa pinatay ko yung aircon kasi nilalamig ako ng sobra. Bago mag 3 a.m., patay na ang aircon. Pero mas tumindi pa ang lamig. At nakikita ko ulit yung nakatayo sa gilid ko. Nung nakita ko siya, nasa machine number 2 na siya. More or less 10 meters na lang ang layo sa pinto ng office. Di ko ulit siya pinansin kasi kailangan ko yung ginagawa ko. Maya-maya, may lumagabog sa labas at naramdaman ko. Nasa machine number 1 na siya, which is 3 meters na lang ang halos agwat sa akin. Nagdasal ako nun. Kinausap ko siya na wag sana siya magpapakita kasi kailangan ko talagang matapos yung ginagawa ko. Hanggang sa ramdam na ramdam ko, nasa gilid ko na siya. Nasa gilid na siya ng bintana at nakatingin sa akin. Pumikit ako at pagmulat ko, nasa refleksyon na siya ng salamin na nasa harapan ko. Sa sobrang takot ko, Kuya Chicks, sumiksik ako sa ilalim ng office table ni Tito. Buti na lang dumating si Kuya Benji para kumustahin ako. Umuwi ako ng bahay na namumutla at pagod na pagod dahil sa panlalambot. Niyaya niya ako maglugaw sa bayan. At ito ang much spooky part. Nakarating ako ng bahay, mag-aalas 4 na ng umaga. Nakita ako nung kapitbahay namin, si Kuya Nap, na naghihilot at nag-aalbularyo. Binati ko siya pero hindi siya tumingin sa akin. Alam kong bagong gising lang kaya hinayaan ko na. Naglinis ako ng katawan and magpe-prepare na umakyat sa kwarto. Pero napansin ko na hirap akong umakyat sa hagdan. Nakatulog din ako dahil sa pagod sa kwarto. Kinatanghalian nang magising ako, para ako nabugbog. Bigla akong nilapitan ni Kuya Nap at binulungan nang hindi ko naman maintindihan. Pagkatapos noon ay gumaan ang pakiramdam ko. At sinabi niya sa akin, may kasama ka pag uwi mo. Nakasakay sa likod mo yung nanay. 2 sila. Di na kita tinawag o pinansin kanina dahil masama ang tingin sa akin ng isa. Sumama pala sa akin yung 2 na naaksidente na na-describe ko ang itsura on the spot pala, namatay sa aksidente sa harap ng shop ni Uncle. Pinagdasal namin at nilagyan nila ng mga dasal ang bahay namin pero naiwan sa amin yung isa na hanggang ngayon ay nanggagaya ng boses namin na kunyari tinatawag kami sa pangalan pero pag lumapit ka naman sa boses ay wala silang alam. Marami pa sanang kwento kasi natuluyan ng ma-open ang sixth sense ko after nang nangyari. Maraming salamat Kuya Chico. More power para malupit. Spooky. So, yun na nga. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Spooky Nights. Kasama pa rin ako, Kuya Chico, sa inyong mga radyo. At kung umabot ka sa puntong ito, maraming thank you. At kung kararating mo lang, welcome. Pwede mo naman itong ma-replay pagkatapos. No? Pero sa ngayon ay nandito na tayo sa ating pang-8 na spooky story. And this time, ito ay pinadala ni JR. At ito ang sabi niya. Spooky.
Itago mo na lang po ako sa pangalang JR, Kuya Chicks. Gusto ko lang po i-share ang experience ko last year sa company dito sa Dasma, Cavite. Nagtatrabaho po ako as janitor. At the same time, tumutulong din kami sa mga production worker. Third day ko po sa company na ito ay na-assign muna ako sa production. Night shift na po ako noon, Kuya Chico. Bali ang trabaho ko lang po is kinukuha ko yung mga drum na lata na walang laman at nilalagay ito sa warehouse. Paggawaan po kasi ng puree na gawa sa prutas ang gawa namin. Yung mga drum na yon, doon nire-refill ang mga puree. So, that time po is inutusan po ako ng line leader namin na dalhin na yung 2 drum sa warehouse. Which is magaan lang naman at kayang-kaya dahil din may jack lift. Umalis yung line leader namin at ako naman ay dinala na rin ito sa warehouse. Yung warehouse po ng drum ay nasa likod ng production area. Sobrang dilim po dito at walang ilaw sa loob. Tanging ilaw lang sa labas ang magsisilbing liwanag. Madalas naman po may guard doon pero that time ay walang gwardya. Sa labas pa lang po ako ng warehouse ay may nakita na ako na silhouette na lalaki na nakaliyad. Ilang segundo ay nagtaka ako kung bakit nagkaganon yun. Hanggang sa na-realize ko na parang may mali na yata. Kuya Chicks, hindi ko alam kung ano ang kulay ng damit, ano ang itsura, pero ang postura niya ay malinaw. Naka-helmet pa po ito na pang warehouse at naka-safety shoes. Nakaliyad ito at nag-sway-sway na parang lasing na naglalakad papunta sa dulo ng warehouse hanggang sa nagbagsakan na ang mga drum na patong-patong na dahilan na nagpunta ang 2 gwardya. Tinanong nila kung ano ang ginawa ko. Pero sinabi ko na di pa nga ako nakakapasok ng warehouse. Napako ang paa ko dahil doon sa nakita ko kanina. Kinuwento ko sa guard ang mga nangyari. At kinilabutan ako sa narinig ko. May sinabi silang pangalan na hindi ko na maalala. Pero yung pangalan na yon na sinasabi nila ay nagmumulto daw doon sa warehouse. Pagbalik ko sa production ay pinagalitan ako ng leader ko. Umalis daw siya para magtawag ng kasama. Kasi nga may nagpapakita nga daw doon. Yun talaga ang rason, Kuya Chicks, kaya kailangan ng kasama kahit 1 or 2 drum lang ang dadalihin mo sa warehouse. Kinuwento ko sa leader hanggang sa kumalat na ang dami nang nag-interview sa akin ng mga marites. That night, Kuya Chicks, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Pakiramdam ko kasi, pag napapatingin ako sa mga production na walang tao, CR o saan mang walang tao ay naguguni-guni ako sa nakikita ko sa silhouette na nakita ko na yon. Hanggang sa pag-out ko, Kuya Chicks. Ang out doon ay madaling araw. Kaya pakiramdam ko talaga nasa tabi-tabi lang siya. Super po akong natakot that time. Nawala rin ang pagka-introvert ko, makasabay lang sa mga tao pa uwi. Kinabukasan, Kuya Chico, nag-awol na ako. Natakot na kasi ako ng sobra. Nakaliyad pagkatapos nag-sway-sway pa. Nakakatakot. Yun at yun lang po ang nag-iisang creepy experience ko talaga pag sa usaping spirit. Then, nabalitaan ko sa mga kaline ko sa GC namin after nangyari sa akin yon ay nagkaroon pala ng misa sa kumpanya at nagpabasbas daw sa company. Yung spirit daw na yon, Kuya Chicks, is forklift operator daw yun na nabagsakan ng lata sa warehouse.
At alam mo yung isa pang nakakatakot, Kuya Chicks, is yung di ko nakuha sahod ko. Kasi 3 days lang ako, awol pa. Spooky. Ay, yun lang. Yun talaga. So spooky. Alright, okay. Unat-unat muna, hikab-hikab, CR. At medyo papalapit na rin tayo sa ating last story. Pero hindi pa naman. So ituloy-tuloy na natin. Ito na, ang ating story number 9. And this time, ito ay pinadala ni M. Spooky. Good evening, Kuya Chicks. Isa po akong healthcare worker. Share ko lang po ang spooky experience ko sa dorm ko dati. Explain ko lang po yung dorm ko. Katabi siya ng kambal na simbahan sa Sampaloc. Sa mga nakakaalam, quiet na lang po kayo. Doon na ako nagdo-dorm simula pa nung nagre-review ako for board exam hanggang sa nagkaroon na ako ng work. Malaki yung room. Mahigit 1 year akong mag-isa sa room kasi marami namang bakante kaya tig-iisa kami ng dormmates ko at dorm siya dati ng mga ate ko nung college pa sila. Hanggang 5th floor po yung building. Yung 1st to 3rd floor lang po ang may laman and may mini chapel sa ground floor. Matagal na akong nakakaramdam ng kakaiba sa dorm pero hindi ko na lang pinapansin kasi the more na pinapansin ko ay the more na nagpaparamdam kaya dead man na lang. Hanggang one time, ka-FaceTime ko ang best friend ko. Tinanong niya ako kung may kasama ako sa dorm at sinabi ko na alam naman niya na solo ako palagi at bigla niyang pinatay ang call namin. Nagtatanong ako kung bakit pero sasabihin na lang daw niya pag nagkita na kami. Fast forward, nagkita na nga kami. Tinanong ko sa kanya kung bakit at sinabi niya sa akin na kaya hindi niya masabi ay dahil may lalaki sa tabi ko. At tinatawag yung pangalan ko ng 2 beses. Kaya pala pag may ka-FaceTime or pag may ka-call akong mga kaibigan, madalas tinatanong nila kung may kasama pa ako sa room kasi parang may nagsasalita daw. Pero hindi pa ako dun wholeheartedly makapaniwala, Kuya Chicks. Hanggang sa galing akong night duty and mga 7 a.m. na ako nakauwi. Meron akong mga shopping bags na hindi ko pa nabubuksan simula nung nabili ko kasi nga busy ako kaka-duty at nakalagay lang ito sa gilid ng kama ko. Pagkatapos ko maligo, nakatulog na kaagad ako. Naalimpungatan ako after hours and then nakita ko nakakumot na sa akin yung isang damit na galing sa shopping bag. Kaya after ilang weeks, napag-isipan ko na umalis na sa dorm kasi dati kaya ko pa sila i-ignore pero hindi ko na kinaya yung nangyari. Imposibleng ako po yung nagkumot kasi may kumot naman sa kama ko at medyo malayo sa kama yung mga shopping bags. Yun lang po, Kuya Chico. God bless and more power to you. Fan po ako since 11 years old ako. 25 na po ako ngayon. Thank you po sa pagbasa ng story ko. Sana everyday spooky. Mabuhay ka. Spooky. So, yun na nga mga kaibigan at tayo'y nagpapatuloy sa mga kwentong kababalaghan na dito sa Spooky Nights. Okay ka pa? Kaya pa? Malapit na. Kaya huwag na nating patagalin.
Here we go with our 10th story. At ito ay pinadala ni Regine. Spooky. Hi po. First time ko lang pong mag-post ng story ko dito. I don't know po kung nakakatakot ba talaga to, but I just wanted na i-share po yung naranasan namin way back 2010 when I was just a grade 4 student. So ito po, yung building po ng room namin ay malapit sa library. So every Monday, Wednesday, and Friday, kaming 5 ng groupmates ko ang naka-assign para maglinis ng library. Bago kami naglilinis, sinasabihan po kami ng librarian na bumati ng good morning and goodbye pagtapos maglinis. We found it weird pero never mind na lang sa amin yun. Sa whole year ng paglilinis namin doon, isa lang talaga ang napansin namin. Tuwing hapon sa paglilinis namin, pagpatak ng 5:00 ng hapon, may naririnig kaming 5 na ingay ng mga lata at parang iba't ibang gamit na ipinupukpok sa loob ng CR ng boys. Hindi kami nagsasalita ng kung ano hanggang sa lalabas kaming hindi nagpapahalatang natatakot. Lahat kami kinikilabutan sa tuwing topic namin ay ang library. Nung malapit na ang end ng school year, we approached our librarian about sa mga nararanasan namin. Mas lalo kaming kinilabutan sa mga sinabi niya. Ang sabi niya, yung mga naririnig daw namin sa CR ay 3 bata. In-explain niya ang ibig sabihin ng ingay na yon ay pinapauwi na kami. Takot na takot kami nun. Tinanong rin ng friend ko yung librarian namin kung hindi ba siya natatakot na almost 8 p.m. na siyang umuwi. Sinagot naman ito ng librarian namin na sanay na daw siya dahil bukod sa 3 bata, ay may isang babae din daw ang nakatayo parati sa may pintuan. At may kapre din daw sa mga nilalagyan ng walis namin na parang maliit na stock room at maraming grupo ng kalalakihan ang nagbabantay umano sa mga libro. Hindi namin lubos maiisip kung gaano siya katapang sa mga nakikita at mga naririnig niya. Fast forward, nung nag-grade 5 na kami, nalaman namin na may bago kaming librarian. Nalaman rin namin na yung dating librarian namin ay magtuturo na at coincidence pa talaga na isa siya sa mga subject teacher namin. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtuturo niya, napansin namin na parang nanghihina siya. Madalas siyang absent. Every time na nagle-lecture siya ay bigla na lang siyang namumutla. Namumutla agad-agad. Dumating yung araw na sinabi sa amin na magli-leave daw siya ng 1 buwan without knowing the reason. So ayun. After 1 week nun, nagtaka kami kung bakit nakita namin siyang pumasok kasi sinabi niya na 1 month daw siyang naka-leave. Nasyak kami dahil ang healthy niyang tingnan, tumatawa, walang problema, parang walang nangyari sa kanya. Nalaman din namin na bumalik siya sa pagiging librarian. So, out of curiosity, one time, tinanong namin siya kung bakit siya bumalik sa pagiging librarian at bakit hindi na siya nagtuturo sa amin. Ito lang ang sinagot niya. Ang sabi niya, hindi ko pwedeng iwanan ang mga kaibigan ko. Spooky. Spooky.
Okay ka pa ba? Sana'y okay ka pa? And you're still with me, Kuya Chico, dito sa ating taunang pagtatanghal ng kwentuhang kababalaghan. At ito nga po ang Spooky Nights. So we are down to second to the last story for this year. At ito ay galing kay Luchel. Spooky. Good evening, Your Humbleness, Chico. Matagal na po akong listener ninyo since 2011 sa ibang station pa po. I would like to share my experience with my boyfriend last 2018 sa isang casino mall sa Manila. That time po kasi merong tunnel of lights noon sa mall na yon. It was around 8 p.m. nung pumasyal kami doon since malapit nga lang doon yung bahay ng boyfriend ko. I was curious din kasi kung anong itsura noon since lagi po siyang nagte-trending. As usual, we were taking some pictures habang nasa loob ng tunnel of lights. Pagpasok namin, okay naman, maraming tao, may mga batang nagtatakbuhan pa. Nung malapit na kami sa dulo ng tunnel of light, I suddenly opened my front camera para makapag-selfie kami. Pagkaangat ng camera ko, bigla-bigla na lang may lumitaw sa likod namin ng boyfriend ko na babaeng nakaputi. At napakalalim ng mata. Nakangiti siya sa amin na para bang nakikipicture din sa amin. I can still remember na sobrang putla niya at nag-uugat yung leeg niya. She was so near na para bang nakaakbay siya sa amin. Sa sobrang gulat namin, napatakbo kaming dalawa papunta sa entrance ng tunnel at nilingon namin kung namamalikmata lang ba kami. Napansin din namin na kami lang yung tao doon sa tunnel of lights. Hanggang sa pag-uwi namin, ay walang nagsasalita ng dahil sa nangyari. Then we remember na yung incident sa mall na yon way back 2017, yung may gunman tapos sinunog yung part ng casino. You can actually search it. Nabalita na may namatay na 37 na tao kasi nasuffocate sa loob ng room. Nalaman-laman din namin na doon mismo sa tunnel of lights na yon nangyari yon. Tapos kaya pala bago ka pumasok doon ay may mga pangalan sa harapan. Up until now, I can still remember the face of that lady. I just wish na sana she's at peace now. Yun lang po, Kuya Chico. Maraming salamat. More power. Spooky. Aha, buhay ka pa. Iba, matibay. Clap for you. So, well, kung nandito ka pa rin simula kanina, I truly appreciate it. Maraming salamat. And I guess talagang fan ka ng mga kwentong katatakutan, ano? So, kung kararating mo lang, medyo late ka na. Pero okay lang, pwede mo namang i-replay to, no? So, yes, we are doing Spooky Nights. Kasama ako, Kuya Chico. At sa mga hindi pa po nakakaalam, ito ay tradisyon na. Alam nyo naman, no, kahit saan akong stasyon magpunta, hindi pwedeng hindi ko to gawin, no? At alam ko namang ito yung isa, or feeling ko nga, ito lang naman yung inaabangan sa ginagawa ko sa career ko sa radyo. Simula nang nagsimula ako. So, yes, thank you so much. And at this point, mga kaibigan, ay gusto ko lang magpasalamat once again sa mga nag-share na mga stories. Maraming salamat, no? Ang daming nag-share din, pero limited lang naman yung oras natin, ano? So that's why hindi natin ma-accommodate lahat.
Pero malay nyo naman sa mga susunod, no? Nagagawin natin ang Spooky Nights o ang Halloween edition ng kung anumang programang meron ako sa radio, kung nasa radyo pa man, ay malay mo yung mapasama doon, ano? At syempre, hindi rin pwedeng matapos ang gabing ito nang hindi ako nagpapasalamat sa dalawang tao na kahit wala naman na silang kinalaman dito, ay buong puso na tumulong, no? Just to make this happen. Because, I already announced na canceled ang spooky edition or ang spooky nights, no? Because of what's happening sa amin. Kung hindi mo alam, hindi ko na sabihin kasi bawal daw sabihin. Bawal daw pag-usapan. Mawawalan akong trabaho. But yeah. Okay. So, pero I realized na hinahanap nyo, kinukulit nyo ko, and oo nga naman, ano, this is already a tradition. At kahit naman din ako, naiintindihan ko naman na parang ang hirap namang basta-basta na lang mawala yung taon-taon mo nang inaabangan. Kultura na, tradisyon na nga, sabi nga, di ba? So, again, gusto ko magpasalamat dito sa dalawang tao na ito. Without them, this won't be possible. Maraming salamat kay Dan Capuchon, kay Kuya Mong Dan. Spooky. Maraming salamat, you the best, Dan. At ang isa pang the best among the rest ay si Kuya Mong Makoy, si Tito Mac, Spooky. si Mark Ramos Marcos, ang mga dati kong kasamahan, no, sa MOR. So, I love you guys. I love you like... never mind. Charot. Pero maraming salamat kay Kuya Dan at kay Kuya Makoy. Salamat. Ay, natatakot ako paano ako babawi sa inyo, ano? Pero, tsaka ko naiisipin yan. Dahil, andito na tayo sa portion ng ating last story for tonight and this year, no? At ito ay pinadala sa atin ni Rin, R-I-N. At ito ang sabi niya. Spooky. Hi, Kuya Chicks. This is a dummy account, but I am a genuine listener to you and your programs. You may call me Rin na lang. Pero hindi kita matiis eh. Kaya gumawa ako ng isa pang account para makinig lang sa'yo live. Anyways, ito kasing dream ko, panaginip ko, hindi siya totally spooky, but spooky-ish lang before ako mag-deactivate ng lumang FB account ko. May high school close friend ako na kilala ko, family, and kilala din ako ng family niya. Pero nawalan na kami ng contact after college graduation dahil, alam mo naman, kanya-kanyang ruta na ng buhay. Panaka-naka na lang din akong mag-online sa social media dahil sa sobrang hectic ng workload namin. Sa education siya, sa construction ako. Kaya nawalan din ako ng updates sa mga buhay namin. But still, the friendship is still there. Nangyari ito mid-2021 or 2022-ish. Kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID. Napanaginipan ko si close high school friend ko. Nasa quadrangle daw kami ng high school alma mater namin. Parang students ulit kami. Magkatabi kaming nanonood ng isang sa isang seating area. Tapos parang nag-aalala daw ako sa friend ko. Hindi ko maalala kung bakit or ano. Sinabi ko sa friend ko ay parang warning or may pahamak daw na mangyayari sa nanay niya. Nakita ko pa nga si nanay niya like the usual soft-spoken person she always was. Nagising akong worried for her. So I chatted my friend and told her na
Girl, napanaginipan ko kayo ni nanay. Kinuwento ko sa kanya yung naalala kong mga eksena sa panaginip. And then sabi ko sa kanya, pakisabi kay nanay mag-iingat siya palagi. Tapos sabi ni close friend sa akin, girl, wala na si nanay. Dahil sa COVID, last year pa. Natameme ako sa telepono. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam. I felt guilty at the same time kasi wala ako noong panahon na nagluluksa pala si close friend ko. Sobrang bait pa man din ni nanay. Yes, nakikitawag ako sa kung ano ang tawag ng friends ko sa parents nila. I was always welcome sa kanila. Kapag may problema ako, siya ang pinupuntahan ko. Pero nung siya ang nagluluksa, I wasn't there. Wala ako dun. And if hindi ko pa talaga sila napanaginipan, hindi ko pa malalaman na wala na pala si nanay niya na naging sandigan talaga niya during student years namin. Laging attentive sa kung anong need ng friend ko, naghahatid sa school ng mga naiiwan from bahay nila. So gentle and soft-spoken na namana ng close friend ko and very supportive talaga. To nanay, I hope you're in peace and proud kay close friend. She's the best teacher out there. I know it. And I pray na si close friend ay makamit lahat ng blessings na deserve niya. Not spooky-ish, di ba? But I felt spooky nung time na yon, lalo na kasagsagan ng COVID na madaming nawalang mahal sa buhay. And unfortunately, pati si close friend ko ay nawala din. Ayun lang, Kuya Chico. Thank you if mabasa mo ito, and more power sa radio shows mo. Will always follow and listen to you. Oh, nalungkot ako. Ano ba yun? But akala ko ba nakakatakot to? But ewan ko, I just felt the feels. You know what I'm saying? Heist. Anyway. Spooky. Spooky. So, yun na nga, no. Sabi ko kanina ay last story na yon, but mali. Nagkamali ako. I overlooked things. At meron pa palang isa, mga kaibigan. So, consider this as a bonus story. So, 13 pala. Oh, look at that. Lucky number 13. So, eto na. So, bago ko to basahin, again, maraming salamat po sa lahat ng nag-share. And again, pasensya na sa mga nag-share pero hindi na-include dito, hindi ko nabasa. Sorry na, there's always a next time. Okay? Here we go. Final na to. Our last story for tonight. This one's from L. Spooky. Good evening, Kuya Chico. Sana mabasa mo ito. Listener mo na ako since 2012 o 2013. Basta, yes, diaries pa nun. At laging nag-aabang sa mga alamat ni Lola Kerps. I-share ko lang yung one of the weirdest experience ko year 2015 sa bahay namin sa Taytay, Rizal. Ever since, marami na akong naririnig na mga creepy stories galing sa mga kapatid ko tungkol sa bahay namin na yon. Hindi ko alam kung totoo o ginagawa lang panakot sa amin nung mga bata kami. Not until ako na yung naka-experience. Bale yung bahay namin, bungalow lang siya na may 3 bedroom. Yung 2 bedrooms ay magkatabi, malapit sa kusina at CR
Tapos yung master bedroom ay nakahiwalay, halos katapat ng salas namin. Pinalagyan namin siya ng divider as in plywood since yung kuya ko ay may larger number of family members tsaka for privacy na din since may family na nga siya. So eto na nga. Around 7 or 8 p.m. yun. Nasa may kitchen table ako. Nagbabasa ng kung ano-ano sa cellphone nang marinig ko na parang may kumakatok sa plywood, which is doon nakasandal yung inuupuan ko. Yung katok ay 3 mabilis lang. Nung una, dinedma ko lang at tuloy lang ako sa pagbabasa, pero umulit pa siya ng ilang beses. So akala ko mga pamangkin ko lang na nagkukulit sa kabila, kaya ang ginawa ko ay kinatok-katok ko din sila thinking na nakikipaglaro sila. And sumasagot din yung katok kung sino man yung nasa kabilang plywood na yun. So ang ginawa ko, lumabas ako sa pinto at sinilip sa bintana kung sino sa 2 kong pamangkin yung kumakatok sa plywood. Lo and behold, walang tao sa kabilang side ng plywood. At sarado ang pinto ng kwarto nila. Medyo kinilabutan na ako noon, Kuya Chicks. Pero nagmatapang pa rin ako. Dinedma ko lang at bumalik ako sa upuan ko. After 10 or 15 minutes, may katok ulit sa plywood sa mismong likod ng inuupuan ko. Isang katok lang. Kinatok ko din at kumatok din siya pabalik. Tinawag ko na yung ate ko at nagtitiklop siya ng mga damit nung time na yon. Sinabi ko sa kanya na may kumakatok sa plywood at pag kinakatok ko ay sumasagot din ang katok pabalik. Sumama siya sa akin sa sala at naghintay kami. Nung may kumatok, kinatok ko din ulit at ganun ulit sumagot ulit ng katok. Pagkatapos, sinilip ng ate ko sa kabila pero wala pa ring tao at sarado ang pinto ng kwarto nila kuya. Doon na kami kumaripas ng takbo sa kwarto. Habang nagtitilian kami, Kuya Chicks, may natanaw kaming dumaan na maputi. Mas lalo kami nagtitili nun. Yun pala ay yung 2 kong pamangkin na parehas bagong gising. Nagpapasama sa kwarto nila kasi papasok na sa call center yung mama nila. Ilang taon din kasing halos walang tumira sa bahay namin na yun. Since may bakery kami noon at doon na sila halos natutulog lahat. Kaya siguro binahayan na ng kung ano-ano. Tsaka sabi din nila noon ay tapunan daw yun ng mga sinalvage bago naging subdivision. Yun lang, Kuya Chicks. More power sa show mo. Thank you. Oh, spooky. Spooky. And there you have it, guys. Sumayin nyo na naman ang isang gabi na punong-puno ng kababalaghan dito sa Spooky Nights. And with that, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang story or stories. Pasensya na sa mga hindi nabasa or hindi nakasama. Malay mo sa susunod na taon, hopefully, ay meron ulit, no? Pasensya na again sa mga umasa na maririnig ito sa radyo kagaya ng nakasanayan. But, you know, things are happening. So ako naman, para hindi maputo lang ating tradisyon, ay sinubukan kong humanap ng paraan. And nandito nga tayo. So, yeah. Sana kahit papano nag-enjoy kayo sa taong ito
ng kababalaghan dito sa Spooky Nights. Ako po ulit si Kuya Chico. Hanggang sa susunod. Bye. Spooky.